Ito mga kapatid mula kay PHTV, yon, Wang Wenbin, no? Nagdemand sa Philippine government na alisin daw ang mga tropa nito sa West Philippine Sea. Ha? Mga kapatid, binasa ko lang yung title. Ito, yan. Mula kay PHTV. Ito naman nabibigyan natin ng reaction video ngayon and commentary. Ito'y may kinalaman ulit no sa ating soberanya mga tol. So, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PHTV. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Si Wang Wenbin. Iniulat na iginiit umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na pagmamay-ari ng kanilang bansa ang buong South China Sea, kabilang na ang karagatan na tinawag ng gobyerno ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Alam na natin yun. Sawang-sawa na tayo sa paulit-ulit nilang sinasabing ganyan mga tol. Sinabi ni Wang Wenbin na mayroon umanong indisputable sovereignty ang China sa buong South China Sea, pati na sa karagatan na tinawag ng Pilipinas bilang West Philippine Sea, at lalong-lalo na sa mga isla at bahura na matatagpuan sa lugar. Ayon kay Wang Wenbin, wala umanong karapatan na manghimasok ang ibang bansa sa kanilang teritoryo at ang kanilang mga ginagawang aksyon sa South China Sea ay naaayon umano sa international batas. Naaayon daw sa international na batas. No? Sige nga, China, no? Hamon. Sige nga, ipakita nyo nga yung international law na sinasabi nyo. Baka taga-ibang mundo kayo. Hindi yan taga-Earth, no? Sige nga, magpakita nga kayo na sinasang-ayunan kayo ng international law sa sinasabi ninyo. Magpakita nga kayo na nire-recognize ng international law yung 10-dash line ninyo na imaginary line ninyo. Sige nga. Nagpahayag din siya na isang matinding pagtutol sa mga kamakailang pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos na kumukontra sa mga ginagawang aksyon nito sa loob ng kanilang teritoryo. Sinabi niya na ang joint statement ng Estados Unidos at Pilipinas ay nakakasira umano sa lehitimo at legal na maritime law enforcement operation ng kanilang bansa, at higit pa nito, gumagawa ang Washington at Manila ng maling akusasyon laban sa China, at iginit ni Wang Wenbin na mahigpit nila itong tinututulan. Ewan ko kung kanino nila sinasabi yan mga tol, no? Kasi para silang tanga eh. Mapapapaniwala pa ba nila yung ibang bansa? Alam na alam naman ng lahat na labag ang ginagawa nila. Siguro para na lang yan sa mga mamamayan nila mga tol, no? Gumagawa na lang sila ng statement nila na pwede nilang ipang-uto, no, sa mga mamamayan nila. Kasi kung pag-uusapan natin international law, yung legality mga tol, talagang wala eh. Illegal sila nandiyan dyan eh. Tawag nga natin sa kanila, squatter sila dyan eh, di ba? Sinabi ni Wang ng pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa rehiyon ay nakasalalay sa tiwala, pagkakaisa at pakikipagtulungan, at kinakailangan natin bilang mga miyembro ng rehiyong ito na seryosohin ang ating seguridad. Anya, nais ng China na i-remind ang mga bansa sa rehiyon na nagpapadikta sa ibang mga puwersa na mga ito ay hindi magdadala ng anumang kabutihan sa ating seguridad, at magdudulot lamang ito ng tensyon, maglalagay sa panganib sa ating kapayapaan, estabilidad at kaunlaran. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay parehong nagpahayag ng matinding pagtutol sa illegal na maritime claim, militarization sa mga reclaim na features, pagbabanta at mga ginagawang provokasyon ng China sa West Philippine Sea at South China Sea.
Yung mga banta ng China, wala, bantang hangin na lang yun mga tol. Mga ampaw na lang yun. Wala na sila eh. 'Di ba? Napanood nyo yung reaction video natin, 'di ba, kahapon. Ah, yung sinasabi nilang pagtaas ng GDP nila ay hindi mapatunayan ng mga datos mga tol, 'di ba? Lahat ng industriya bagsak sa kanila eh. So paano mo masasabing tumaas yung GDP mo tapos bagsak yung ano mo, mga industriya? Para mong sinabing ano, kumikita ka ng 100,000 per month pero wala kang trabaho, wala kang negosyo. 'Di ba hindi masuportahan mga tol, alam mo 'yun? Kabilang sa mga ginagawang pagtatangka ng People's Republic of China ay ang guluhin ang mga legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal at ang paulit-ulit na pagkukumpulan ng mga Chinese maritime militia vessel sa ilang mga lugar na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi rin ng Manila at Washington na mga aktibidad na ito ay nakakaapekto at nakakasagabal umano sa kabuhayan ng mga mangingisda at iginiit na nakakasira din to sa food security ng Pilipinas. True. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pinagsabihan umano ni US General Mark Milley si President Joe Biden na ito na ang tamang panahon at pagkakataon na atakihin ng US military ang China at sinabi na handa ang kanilang sandatahang lakas na talunin ang Chinese military. Medyo parang malabo yung bagay pagdating dun sa bagay na yun kasi wala silang sapat na basehan at sapat na dahilan para magsimula ng gulo mga tol. Na unang-una napakalayo ng bansa nila mga tol dito sa China para lusubin nila o girahin itong China. Kasi mga tol, ano yan eh, may mga batas din tungkol dyan eh. Pwede silang makasuhan dyan at pwede silang tuligsain tungkol sa bagay na ganyan kapag wala silang sapat na pinanghahawakan. Unlike sa ibang mga bansa, 'di ba, gumagawa sila ng halimbawa sa Afghanistan daw, sa Iraq, meron daw itinatawag na weapon of mass destruction. Mga ganung mga bagay mga tol na pwede nilang gamiting dahilan o basehan para kumilos. Pero dito sa China kasi mga tol, malamang hangga't hindi magsisimula ang China, 'yon, pwede, 'no, talagang hindi sila makakaatake. Pero kapag nagsimula, 'no, kumbaga kapag nanguna yung China na guluhin sila o guluhin ang Pilipinas dahil nga gagana yung Mutual Defense Treaty natin, 'yun, talaga magkakaroon sila ng dahilan para lusubin 'yan, mga tol, na pwedeng pinanggigigilan na rin nila, 'di ba? Pero kapag ang China nagkamali, inatake halimbawa nila yung Taiwan, yon kikilos ang US. Inatake nila for example ang Pilipinas, yung kikilos ulit ang US. Pero yung mga ganito lang, wala pa. Ipinaliwanag ni General Milley, ang Chief of Staff ng US Military, na pagkakataon ito na Estados Unidos na atakihin ang China dahil sa kawalan umano ng komunistang bansa na isang malakas na kaalyado. O di ba? Kung yun lang yung dahilan nila, wala naman silang kaalyado, atakihin na natin sila. Hindi pwede yun, magiging ano naman sila nun. Magiging ano na sila nun, kalaban, di ba? Magiging datingan na nila nun para silang mga pirata nun. Well anyway, putulin muna natin to mga kapatid, no? Doon lang muna tayo sa part ng Pilipinas mga tol. No? At patuloy naman tayong lagi naman sinasabi ng ating gobyerno, ang gusto natin is ma-resolve to sa mapayapang paraan at huwag umabot sa hindi natin gusto pang mangyari mga tol. No? Pero ikaw syempre bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga video na panood natin ngayon? No? So huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.